Guys, nandito pala kami ngayon sa isa kong customer. Nagpagawa siya ng tatlong sliding at saka gabay ng hagdan at tubular na 1 by 1 ang aming gagamitin para sa gabay. Guys, nandito kami sa kuha muna namin ng pattern para ma-sure yung tamang sukat ng gabay ng hagdan. Ayan, pinuputol niya na yung yung gagamitin naming pattern para sa gabay na gagawin namin. Tubular na 1 by 1. 1 by 1 yung mga patayo niya. Tapos 2 by 2 yung pinaka gabay at saka 2 by 3. Ayan guys, ayan. I-start na namin yung pagkuha ng pattern. Nasok na nakasama ko yung yung tubular. Yung pala yung tatay na may-ari. Pinangkuha na ng gabay. Ng pattern. Ng gabay. Pattern. Kasi guys, ang tamang pagkuha ang tamang paggawa ng gabay ng hagdan is kailangan kuhanan mo siya ng pattern. Pwede naman siyang i-actual. Pagkagawa kaya nga lang is sayang ang oras. Kaya kami, kinukuhanan lang namin ng pattern para sa shop na lang namin assemble. Kasi nga kung i-actual mo siya yung paggagawa, kakain ka ng maraming oras, araw, kasi pabalik-balik. Sayang pamasahe. Kaya kailangan siyang kuhanan ng pattern para sa shop na lang siya asimbulin. Doon po sa sa hindi pa marunong gumawa ng gabay ng hagdan, doon sa nag-uumpisa pa lang, may papayo ko lang po is kuhanin niyo po siya ng ng pattern. Kailangan nasa level na siya kaagad para pagka inasimbol niyo sa shop or kung saan man sa inyong bahay man is yun na lang ang susundan, yung pattern na ginawa, para hindi siya sumala kung sakaling ikabit man siya doon sa pinakahagdan na pagkakabitan. Ayan po, ayan. Nihahanda na ang welding para sa kailangan i-weld ng maayos yung pattern. Kailangan ma-sure yung libilasyon niya, yung libil. Yung taas at baba, kailangan maayos yung libil para pagka nasimbol yung gabay is nasa libil na siya. Saktong-sakto siya dun sa hagdan na pagkakabitan. Doon naman po sa sa nakakaintindi or gumagawa ng ganitong trabaho, alam ko po naiintindihan nila yung aking sinasabi. At pwede naman pong i-actual ang pagkakabit para rin po ma-sure. Kaya nga lang po is para sa amin is sayang ang oras is na makakapaggawa pa sa shop is pupunta pa doon sa site or sa pagkakabitan is sayang ang oras, travel pagpunta sa site as pauwi ng shop, sayang ang oras. Kaya ang ginawa namin is kinuha lang namin ng pattern para sa shop na asimbulin. Inuulit po, pagka ang tamang pagkuha ng gabay is kailangan kuha na siya ng pattern. Isigurado yung libil, taas sa baba at taas
sa baba yung pinakaposte niya at sa taas yung pinakaposte niya rin, kailangan nasa level siya. Kailangan i-weld ng maayos at lagyan ng brace para kung isa kayo masasakyan o bit-bitin man is hindi magtanggalan, para hindi mawala yung yung levelasyon niya. At doon po para sa gusto magpagawa ng gabay katulad nito, PM lang po kayo sa amin. Kung pwede magawa ng stainless na gabay, may kanyang bakal or tubular, kahit po stainless o tempered glass, magawa po kami. Kaya po doon po sa gusto magpagawa is PM na lang po kayo. At ang may-ari po pala nito siya, no? Si Alan Luna, taga-Sunhid ng Talisay. Thank you sir sa tiwala ninyo sa pagpapagawa sa amin. Ang gusto niya nga po palang kulay dito siya, no? Chocolate brown. Tapos yung kanya namang bintana, kasi may kasamang sliding din, 3 piraso. Ang pinaka frame is powder white. Tapos yung bronze glass lang para sa bintana niya. Ito namang gabay is tubular na 1x1 yung patayo niya. Tapos yung pinakahawakan niya is yung handle niya is 2x3. Tapos yung sa ilalim is 2x2 na lang. Tapos 1x1 nga lang yung mga patayo. Tapos ang kulay nga is chocolate brown. Yan po, ayan. Sabi ko nga sa aking mga kasama na ito is tibayan. Tibayan natin ang pag-weld. Ayan nga po, sinukatan ko din yung yung height. Kailangan nasa standard yung sukat, yung 90 yung height niya, 90. Standard 90 cm standard ng height ng lahat ng gabay. Simula dyan sa pinaka-step step sa ibabaw ng handle as 90 cm standard sukat. Baba at sa taas kailangan na naka 90 siya, naka 90 ang sukat niya, yung height. Tapos kailangan sa pinaka-baitang niya, kung hindi pa man tiles, siyangat namin yun ng 3 inches para kung halimbawa mag-tiles man is hindi sagabal para daw sa magta-tiles. Wala namang problema kung halimbawa nakaangat siya sa tiles, okay lang naman yun eh. Importante is nakaangat siya, hindi siya sumabit. Gawa ng pagka hindi mo siya inangat mga 3 inches or higit pa, hindi pa kapag nagkabit ng tiles is uulitin naman. Kaya kailangan, importante is iangat na agad siya. 3 inches lang iangat namin yan. Gawa ng maganda naman yung maganda naman yung pagkakagawa ng baitang ng hagdan. Kung ang hagdan naman is wala sa eskwela, yung pinakahagdan is kailangan itaas pa siya ng mga hanggang 4 inches para kung magdagdag man sila ng simento is hindi maapektuhan ang kinabit na gabay. Pero dyan sa kakabit namin 3 inches lang. Kung maganda naman yung maganda naman yung pinaka step nya. Sa eskwela naman lahat. Kung mag tiles man sila at maabot man ng 2.5 inches, may 1.5 inches pa nakaangat yung gabay. Maganda pa rin siya tingnan. Repeat ko lang po doon po sa paggagawa po ng gabay ng hagdan. Kami po is kinukuhanan po namin ng pattern. Kailangan po is nasa level na siya, nasa square na siya kagad, para pagka inasimbol ang gabay is sakto lang po siya, ipit na pit siya din sa pagkakabitan. Pattern important po, kailangan nasa isang pattern.
At pwede naman po siyang i-actual ang pagkakabit ng gabay. Kaya nga lang po para sa amin is sayang ang oras, travel papunta sa site, pauwi ng shop, sayang ang oras. Kaya kami po, kinukuha naman po namin ang pattern niya. Kasi po aking mga kasama, ang aking mga welder, mga manggagawa is stay in po sa shop. Kaya po pattern po ang pinaka-importante. Pattern para sa shop na lang asimbolo yung pinakagabay. Pwede naman po nga po siyang i-actual. Kaya nga lang naman po is sayang nga po ang oras, travel papunta sa sites, travel pabalik, sayang ang oras. Mas important po sa amin is kuha na ng pattern para isang abala na lang. Pero kailangan sureable yung yung pagkuha ng pattern. Kailangan nasa level talaga siya. Para pag kinabit mo siya is pit na pit siya doon sa pagkakabit ng hagdan. Kailangan ding i-sure na matibay ang pagkakawil ng mga bracing ng ginawa ng pattern, kasi kung hindi matibay ang pagkakawil ng bracing ng ginawang pattern, pag yan is sinakay sa sasakyan or dinala pabalik sa shop, baka magtanggalan. Sayang ang ang trabaho. Babalik uli sa pinagkuhanan ng hagdan para ulitin yung paggagawa ng pattern. Kaya po yung pagkukuha namin ng pattern talagang sabi ko sure pati tibayan ng mabuti. Talagang pinalagyan ko ng maraming brace para hindi magtanggalan. Taas baba talagang pinasure ko yung paglalagay ng brace. Ay hapot pa yan, patapos na kami dyan. Lagyan na lang ng bracing sa taas. Nakangat po kami dito ng tres. Kailangan matibay ang mga bracing para hindi magtanggalan. Pagka po may pattern na ganyan, paggagawa ng hagdan, paggagawa ng gabay sa hagdan is 100% na pit siya sa pagkakabitan. 100% na sure pagka ganyan may pattern. %100 din naman po yung kung i-actual mo siya ng pagkakabit dyan. Kaya nga lang is sabi ko nga kanina, ulit ko sinasabi kanina, sayang ang oras. Travel papunta sa site, travel pabalik ng shop. Instead na magwi-welding na lang kaagad, is tatravel pa papunta sa site. Tapos back to pabalik sa shop ulit. Sayang ang oras. Kaya mas maigi po kung halimbawa doon po sa may magpapagawa, pattern the best. Pattern is the important talaga, pattern. At saka sinadjust ko nga para sa may-ari na kailangang mauna muna yung pagkakabit ng gabay bago mag-tiles, para maiwasan yung madamage ang tiles, kasi nga ang talsik ng welding is nakapit sa tiles.
Kaya I suggest ko sa may-ari na kailangan mauna muna yung pagkabit namin ng gabay bago mag-tiles. Gabay muna bago tiles. Pwede namang kung pwede namang may tiles kung halimbawa hindi maiwasan. Kung may tiles na bagong pagano ng gabay, kailangan talagang iwasan lang na mapatakan ng tiles kasi ang apoy ng welding is nakakapit sa tiles. Kakaroon siya ng black spot ang tiles pagka natalasikan ng apoy galing sa pagwi-welding. Guys, yan ang pagkuha ng pattern para sa gabay ng hagdan. Shop na namin ating bulin yan. Yan po, halos patapos na. Pinapatibay na lang yung weld sa mga bracing. Yan po ang pattern, ang tamang paggawa ng pattern para sa gabay ng hagdan. Yan, halos tapos na po siya. Okay na. Pinapatibay na lang yung mga weld Sige. para hindi magtanggalan pagka dinala or isinakay sa sasakyan. Mainit. Mainit siya, mainit. Yan po, halos tapos na. Mainit. Pattern, yan po ang pattern. Yan po, yan. Sige guys. Yan po rin, yan. Kailangan po talaga matibay ang pagkakabil. Yan, para pagka halimbawa dinala lang ganyan or binabalik or sinasakay sa sasakyan is hindi magtanggalan. Yung lapis pink. Babalik natin. Yan po, hindi na sa bintana. Salamat. Hindi may lalabas pag sa pinto idada. Sila naman ay nagtatiles. Ayan po. Sila nagtatiles dito. Ito naman po yung nagtatiles. Ano mo nga nila yung CR. At Kailangan mauna kami magkabit hindi nga ng muna gabay sila para- nagtiles dito sa may parting pag hagdan. nagtatiles, may Ang ipit na yung- pumatals ka ng apoy. Kaya nga po ipinauna muna kami magkabit ng gabay Ingatan pa namin ang para hindi rin sila maapektuhan sa pagtatiles nila. patak ng apoy ng welding. Kaya mas maigi is mauna kami bago ang tiles. Ayan. Sige po guys, thank you sa panonood at pasensya na po ay pabulol-bulol. Barangay Talisay. Ayan niyo po sa next na pag voice over is baka hindi na mabulol. Yan po ang papalabas yan. Papalabas na po kami dyan. Alan Luna. Thank you po sa panonood. Pasensya na po sa pabulol-bulol kong voice over.